Sa mga nagdaang kabanata ay sinabi ni Zhong Zishan na kung sa tingin ba ng mga ito ay mapipigilan siya. Ngunit walang pagkakataon na mangyayari iyon. Sinabihan ng Demon King ang ating bida na sagutin nito ng tapat ang kanyang mga tanong, kung hindi, sa isang iglap, magiging dugo ka na lang. Ngunit hindi naman siya pinansin ng ating bida bagkus ay nasabi lang ito na ang mahulog sa tubig na yan sa ibaba ay siguradong malaking gulo. Pagkatapos ay nagpatuloy lamang siya sa kanyang pagtakbo. Naguluhan naman ang Demon King sa nangyari. Kaya nasabi niya na may kakaiba sa Purple Gold Gourd. Ilang sandali pa ay nagkaroon na ng lamat ang kanyang artifact. At sa isang iglap ay nawasak na ito at lumabas ang ating bida na agad gumawa ng malakas na suntok. Tumilapon din ang Demon King sa lakas ng suntok ni Zhong Zishan. Kaya agad niyang sinabi sa kanyang kasama na nakatakas ito. Nagawa niyang makatakas mula sa Purple Gold Gourd. Mas mataas ang antas ng kanyang cultivation kaysa sa inaasahan natin. Nagsaad naman ang isang Demon King na ang sinumang kayang patumbahin ang isang hari ng mga demonyo gamit lang ang isang suntok ay hindi basta-bastang kalaban. Kaya susubukan niya ang lakas nito kung talaga bang mas malakas ito sa kanila. Nagulat naman si Zhong Zishan nang biglang lumitaw sa kanyang likuran ng Demon King. Kaya nang humarap siya ay nahawakan siya nito sa mukha. Napangiti naman ang Demon King at kanyang ginamit ang kanyang pamamaraan na Soul Devourer. Ngunit napaiyak naman siya sa sakit na kanyang naramdaman sa kanyang kamay. Dahil sa kinagat ito ng ating bida habang hinahawakan nito ang kanyang kamay. Agad na lumayo ang Demon King dahil sa tindi ng sakit na kanyang nararamdaman. Kanya ding nasabi na ang kapal ng mukha ng ating bida na gumamit pa talaga ng maduming taktika. Ngunit nagulat siya nang biglang nawala sa kanyang harapan ang ating bida. Subalit bago pa man niya ito makita ay biglang lumitaw si Zhong Zishan sa kanyang likuran at nagpakawalan ng isang malakas na atake. Tumilapon din siya ng malayo at hindi niya inaasahan ang pangyayaring iyon. Agad siyang tumayo at galit niyang minura ang ating bida. Sa kanyang galit ay agad siyang sumugod at kanyang sinabihan ito na papatayin niya ang batang ito. Ngunit ang kanyang mga atake ay nagagawang sabayan ni Zhong Zishan. Patuloy na nagpalitan ng malalakas na atake ang dalawa na nagdudulot ng pagkasira ng mga bundok. Namangha ang isang Demon King sa matinding laban ng dalawa. Nasabi din niya na kailan pa lumitaw ang ganitong klaseng tao sa timog na teritoryo. Na kaya niyang lumaban ng pantay sa isang rurok na hari ng mga demonyo. Nagdesisyon din siyang tulungan ang kanyang kasama. Patuloy na nagpalitan ng malalakas na atake ang dalawa habang nasa sire na ang mga bundok. Nagbitaw ng isang malakas na suntok si Zhong Zishan. Ngunit nagulat siya nang biglang hindi niya na maigalaw ang kanyang kamay. At puwersahan itong pinagdikit gamit ang isang pamamaraan. Sinamantala naman ito ng Demon King kaya nakagawa siya ng isang matinding atake kay Zhong Zishan. Tumilapon din ang ating bida ng malayo ngunit nananatili pa din ang kanyang balanse. Umalma ang ating bida dahil sa pinsala na kanyang natanggap. Sa kanyang galit ay ginamit niya ang kanyang buong lakas upang sirain ito. Ngunit nakaramdam naman siya ng mabigat na pressure sa kanyang itaas. Agad niyang tinignan ang kanyang itaas at nakita niya ang isang bagay na isang banta. Agad siyang lumayo upang hindi tamaan nito. Ngunit naglabas ito ng malakas ng mabigat na pressure na nagpatigil sa kanyang pagtakbo. Napagtanto din niya na natrap siya sa pagkakataong ito. Samantala, nagtanong ang isa na kung plano bang patayin nito ang ating bida. Sumagot naman ang demonyong gumamit ng teknik na kung papatayin na lang natin siya at gagamitin ang Soul Devourer sa kanya, makukuha rin nila ang parehong resulta. Hindi magawang makaalis ng ating bida sa kanyang posisyon. Agad naman na umatras ang dalawa upang hindi madamay sa atake. Nang makalayo sila ng bahagya ay agad niyang ibinaba ang kanyang kamay. At bumagsak ng malakas kay Zhong Zishan ang kanyang pamamaraan at nagkaroon din ito ng malakas na impact na sumire sa kalupaan. Ngunit ang ating bida na sanay sa mabigat na bagay ay ginamit niya ang kanyang buong lakas upang pigilan ito. Halos mapahiga naman siya dahil sa labis na bigat ng atake. Patuloy din ang pagkasira ng kalupaan dahil sa labis na impact. Naalarma ang mga demon beast dahil sa kanilang nararamdamang matinding pagyanig ng bundok. Habang patuloy na lumayo ang mga demon beast ay makikita naman ang isang pamilyar na imahe. Nagsaad din ito na kung sino ang mga ito. Ang lakas naman ng loob ng mga ito na lumikha ng kaguluhan sa kanyang 10,000 Demon Mountain Range.
Balik sa matinding laban na kung saan nagpatuloy ang kaganapan hanggang sa unti-unti na itong nagagalaw ni Zhong Xishan. Nang makita ito ng Demon King ay kanya itong ikinagulat. Kaya nasabi niya na iyon ay isang kayamanang kinuha niya mula sa matandang elder ng Sword Dao Sect, at ngayon basta na lang niya itong inangkin. Agad naman na kumilos ang kanyang kasama na hayaan siyang tulungan ito. Agad niyang ginamit ang kanyang body transformation at tumalon sa ibabaw ng artifact upang dagdagan ang bigat nito. Muling nagkaroon ng malakas na impact dahil sa lakas ng isang Demon King at muling nasira ang kalupaan. Ngunit may isang atake na patungo sa kanya at sinabihan siya nito na ang lakas ng loob mong lumikha ng kaguluhan sa kanyang 10,000 mountain range. Nabigla naman ang Demon King nang makita niya ang atake. At sa bilis nito ay hindi niya na ito naiwasan pa kaya naman tumama ito sa kanyang katawan. Sa lakas nito ay tumilapon siya pabalik at naglaho ang kanyang body transformation. Naalarma ang isa sa kanyang nasaksihan dahil mukhang malakas ang nilalang na umatake sa kanyang kasamahan. Nagsaad ang Demon King na kung sino ang nangangahas na makialam sa mga gawain ng kanilang lahi ng mga demonyo. Sinabi naman ng isa na narinig niya na may isang banal na demonyo sa antas ng Mahayana sa 10,000 demonyong bulubundukin. Kaya kung may sapat siyang lakas para pigilan ka, maaaring siya iyon. Lumitaw naman sa kanilang harapan si Black Phoenix. At kalmado itong nakatingin sa kanilang dalawa. Nakumpirma naman ito ng isa na tama ang kanyang hinala base sa aura nito. Sinabihan naman sila ni Black Phoenix na kayo palang lahi ng mga demonyo. Tinanong din niya ang dalawa na kung ano ang ginawa ng mga ito sa kanyang teritoryo. Samantala, ginawa naman itong pagkakataon ni Zhong Xishan dahil hamina ang bagsak ng artifact at pinakawalan niya ang kanyang pamamaraan na kung tawagin niya ay quick punch. Dahil dito ay nawasak na ang artifact dahil sa labis na lakas ng atake. Nagulat naman ang tatlo nang maramdaman nila ang malakas na atake ng ating bida. Tumulo din ang pawis ng Demon King at kanyang sinabi na iyon ay isang pangunahing artifact ng langit na antas, isang pinakamataas na kayamanan sa ilalim ng Diyos na antas na artifact, at gayunpaman, nabasag niya ito. Nakahinga naman ng maluwag si Zhong Xishan at kanyang nasabi na muntik na siyang madurage. Nagulantang naman si Black Phoenix nang makita niyang si Zhong Xishan ito. Napatingin naman sa kanya si Zhong Xishan at nasabi nito na ikaw pala iyan munting itim na manok. Agad naman na lumapit si Black Phoenix at kanyang sinabi na buhay ka pa rin talaga. Ngunit nagulat siya nang makita niya nang malapitan ang ating bida, kaya tinanong niya ito na kung bakit bata pa rin ito hanggang ngayon. Agad naman siyang sinagot ng ating bida na mahabang kwento ito. Nagtanong naman ang Demon King na hindi ba't isa din itong demonyo. Kaya bakit ito tumutulong sa isang tao? Sinagot naman siya ni Black Phoenix na paumanhin, ang taong ito ay medyo espesyal. Kaya hindi nila ito pwedeng galawin. Naging seryoso naman ang Demon King nang kanyang narinig ang sinabi ni Black Phoenix. Kaya sinabihan niya ito na kung gayon ang kaso ay mamamatay din ito. Kasabay ng kanyang pagpapakawala ng kanyang atake. Ngunit agad naman itong hinarang ni Black Phoenix gamit ang kanyang Black Thunder. Nagtanong naman si Zhong Xishan na kung gaano nakalakas ngayon ang munting itim na manok. Napangiti naman si Black Phoenix at kanyang sinabi na salamat sa binigay nito sa kanya ang katawan na ito noon. Hindi lang siya nakabalik sa dati niyang rurok na lakas, kundi lalo pa siyang lumakas. Kaya nasa huling yugto ng Mahayana na siya ngayon. Ngunit napatigil naman ang kanilang pag-uusap nang biglang maramdaman niya ang pamilyar na aura. Napangiti naman ang Demon King at kanyang sinabihan si Black Phoenix na mukhang napansin niya ito. Sinabi niya na bago sila umalis, nagpadala sila ng mensahe sa Demon Emperor na namumuno sa ilang na ito. Kaya parating na siya, at malapit ka nang mamatay. Nabahala naman si Black Phoenix at kanyang nasabi na ang Demon Emperor na ito ay nasa yugto na ng Tribulation Transcendence. Sinabihan niya ang ating bida na kung tama ang kanyang hinala nandito ang ating bida upang magtungo sa Endless Sea Base. Kinumpirma naman ito ni Zhong Xishan. Nang marinig ito ni Black Phoenix ay agad niya itong binigyan ng impormasyon patungo sa base ng kanyang mga nasasakupan. Nagtaka naman si Zhong Xishan dahil sa wala siyang ideya dito. Kaya tinanong niya si Black Phoenix na kung ano ang koordinatang ito. Agad naman na sumagot si Black Phoenix na iyon ang eksaktong lokasyon ng base. Pagkatapos ay sinabihan niya si Zhong Xishan na mauna na ito roon, at siya na ang magpapaliban sa mga ito.
Ngunit tinanong naman siya ni Zhong Shishan na kung ganun paano naman ito makakatakas mula dito. Sinabihan naman siya ni Black Phoenix na huwag kang mag-alala, dahil siya ang sinaunang itim na Phoenix. Noong araw, kahit ang matandang tagapagbantay ng Imperial Forest ay walang nagawa laban sa kanya, lalo na itong hamak na lahi ng mga demonyo. At pamilyar siya sa lugar na ito, kaya may mga paraan siya para makatakas. Sinabihan naman siya ni Zhong Shishan na kung ganoon ay dapat mag-ingat ito. Pinigilan naman siya ni Black Phoenix at kanyang sinabi na mayroon pa siyang bagay na kailangan niyang ibigay dito. Nagulat naman ang ating bida nang muling bumalik sa ayos ang kanyang kasuotan. Sinabihan siya ni Black Phoenix na bilang kanyang master, hindi ito maaaring manamit ng ganyan kapangit. Inutusan na din niya itong umalis, at kapag nakabalik na siya ay magkakaroon sila ng maayos na pag-uusap. Samantala napansin naman ng dalawa na mukhang tatakas na ang ating bida, kaya sinabi ng Demon King na kung susubukan ba nitong tumakas. Ngunit hindi ito ganoon kasimple. Agad naman na ginamit ni Black Phoenix ang kanyang orihinal na anyo. Nasa loob-loob pa nga niya na ang Demon Emperor ay malapit nang makarating, kaya kailangan niyang pigilan ang mga ito at hayaang makaalis muna si Zhuang Shishan. Napatigil naman ang dalawa nang makita nila ang orihinal na anyo ni Black Phoenix. Umatras ang dalawang Demon King upang maghanda sa kanilang bagong kalaban dahil batid nilang hindi ito basta-bastang kalaban lamang. Sinabihan ng isa ang kanyang kasama na ibinunyag na ng banal na demonyo ang kanyang tunay na anyo. Hindi naman nagpatalo ang isa at agad na ginamit din niya ang kanyang tunay na anyo. Matapos niyang makapagpalit ng kanyang anyo ay agad itong naghanda para sa kanilang unang tagpo ni Black Phoenix. Unang nagpakawala ng atake ang Demon King na agad na iwasan ni Black Phoenix. Pinakawalan din niya ang kanyang atake na kung tawagin niya ay Apocalyptic Thunder na naglabas ng matinding atake. Hindi nagawang makaiwas ng Demon King dahil sa mabilis na pagbagsak ng atake kaya tinamaan ito sa kanyang kaliwang bahagi ng braso. Agad na kumilos ang isa upang ihanda ang kanyang pamamaraan na kung tawagin niya ay 5-element seal. Nagkaroon ng matinding reaksyon ang kalangitan at unti-unti lumalabas dito ang pamamaraan ng isa. Sa isang iglap ay bumulosok kay Black Phoenix ang 5-element seal at hindi ito naiwasan ni Black Phoenix kaya naman walang kahirap-hirap siyang tinamaan nito. Kanya ding nasabi na hindi siya makagalaw dahil sa seal technique na ito. Inihanda ng isang Demon King ang kanyang sandata upang tapusin na si Black Phoenix. Tumalon siya ng may mabigat na puwersa sa kanyang sandata at kanyang sinabihan si Black Phoenix na tapos na ito ngayon. Ngunit bago pa man siya makalapit ay ginamit ni Black Phoenix ang kanyang soul departure upang makawala sa kanyang sitwasyon. Pagkatapos ay nagpakawala ito ng malakas na atake na dahilan ng pagtilapon ng Demon King kasama ang seal technique. Agad din na bumalik si Black Phoenix sa kanyang katawan at lumipad ng mataas. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang pamamaraan na Soul Devouring Black Flame. Nilamon ng itim na apoy ang dalawang Demon King na hindi nila agad na iwasan. Samantala, patuloy ang pagtakbo ng ating bida sa kagubatan patungo sa ibinigay sa kanyang lokasyon ni Black Phoenix. Sabik na makabalik ang ating bida upang makita ang lahat ng kanyang mga nasasakupan sa sekta. Ilang mga sandali pa ay nakita niya na ang walang hanggang dagat. Kanya ding nasabi na sa wakas ay nakatawid na siya sa 10,000 Demon Mountain Range. Agad na ginamit din niya ang kanyang bilis upang makatakbo sa ibabaw ng karagatan. Ibinalik ang eksena kay Black Phoenix na kung saan patuloy niyang inatake ang dalawa. Nang makita niyang hirap ang dalawa ay agad na siyang lumayo upang sundan ang kanyang master. Napangiti din siya at kanyang sinabi na nag-iwan siya ng isang kopya upang linlangan ang dalawa. Nagpatuloy siyang lumipad upang makasunod sa kanyang master. Sinabi niya na inangkin niya ang lupang ito bilang kanyang teritoryo sa pamamagitan ng pamumuno sa mga lokal na demonyo. Sa ibabaw, hindi ako nakikialam sa labanan ng mga tao at demonyo, pero sa katotohanan, nagtatatag ako ng buffer zone para sa base ng mga tao sa likuran. Maituturing na rin itong pagtanaw ng utang na loob sa kabutihang ipinakita mo sa akin noon. Subalit walang kaalam-alam si Black Phoenix na muli siyang bumalik sa kanyang sinimulang pagtakbo. Ilang sandali pa ay nakahalata na siya kaya napahinto siya at kanyang sinabi na kung ano yun ngayon lang. Parang isa itong deja vu, pakiramdam niya parang nakapunta na siya rito kanina. Muli niyang sinubukang umalis sa pamamagitan ng pagtalon ng mataas.
At muli dinaanan ang kanyang sinimulan kanina na parang bumabalik lang siya. Sa mga puntong ito ay nakaramdam na siya matinding pangamba. Kaya agad na siyang huminto upang siyasatin ang kanyang sitwasyon. Nang kanyang makumpirma ang kanyang sitwasyon ay kanyang nasabi na nakulong siya sa paulit-ulit na siklo na ito. Dagdag pa niya na kung isa ba itong ilusyon. O napasok siya sa isang formation. Ngunit nagulat naman siyang nang biglang magkaroon ng reaksyon ang kanyang kinatatayuan. At dahan-dahan na lumitaw ang dalawang daliri. Nagtaka siya na kung ano ang nangyayari. Sa mga puntong ito ay nasa ibabaw siya ng isang malaking kamay. Nagmistula din siyang langgam sa Demon Emperor na dumating. Nagsaad din ang Demon Emperor na naang universo sa kanyang palad. Walang nagawa si Black Phoenix sa tindi ng teknik na ito. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Makalipas pa ang ilang mga sandali ay tumigil na ang matinding laban sa 10,000 Demon Mountain Range. Na kung saan walang kahirap-hirap na nahuli ng Demon Emperor si Black Phoenix. Labis ang naging pinsala niya sa tindi ng kanyang nakalaban. Nagsaad ang isa na tulad ng inaasahan sa emperador ng mga demonyo, walang kahirap-hirap niyang pinatay ang halimaw na demonyo sa antas ng Mahayana. Sinabi naman ng Demon Emperor na nasa mga kamay niya na ito ngayon. Ang paghuli dito ay madali lang para sa kanya. Ang susunod, ay hayaan siyang lamunin ito ang kanyang kaluluwa. Inilipat ang eksena sa gitna ng karagatan, na kung saan natatanaw dito ang isang sekta na walang iba kung hindi ang sinasabing ni Black Phoenix at Fang Chanshua na base nila. May mga nagbabantay sa labas upang mapanatili ang seguridad ng kanilang base. Napansin ng isa na may mabilis na paparating sa kanilang base. Kaya agad siyang sumigaw na delikado ito. May isang hindi kilalang bagay na papalapit sa isla. At mukhang isang pag-atake ng kaaway ito. Kaya ipagbigay alam agad sa lahat ito ng mabilis. Agad naman na hinampas ng disipulo ng malakas ang gong at dahil dito ay lumikha ito ng malakas na sound wave. Agad naman na lumitaw ang dalawang elder kasama ang tatlong disciple na si Little Moon, Tang Yi at Xian. Nagtanong si Elder Plum na kung anong nangyayari. Nabunyag na ba ang lokasyon nila? Nagsaad si Elder Moon na ang walang hanggang dagat ay walang hanggan at walang hangganan. At ang isla na ito ay parang isang butil ng alikabok sa gitna ng disyerto. Kung walang tiyak na koordenada, halos imposibleng mahanap ang islang ito. Kaya paano sila nabunyag? Sinabi naman ni Tang Yi na maghintay sandali dahil may kakaiba at parang may mali. Tinignan ng maigi ni Tang Yi kung sino ang mabilis na tumatakbo at nang makita niya ito ng malinaw. Ay agad siyang sumigaw na ito ay si Zhong Shishan. Ikinagulat ng lahat ng kanila itong marinig. Ilang sandali pa ay nakatitig na ang ating bida sa base ng kanyang mga nasasakupan. Agad din siyang tumayo upang tignan ang mga ito. Nang makita niya ang tatlo ay agad niyang tinawag ang mga pangalan nito at kanyang sinabi na sa kabutihang palad ay buhay pa kayong lahat. Sinabi naman ni Tang Yi na kami dapat ang nagtatanong niyan na kung paano ka pa rin buhay. Agad naman na sumagot ang ating bida na na-teleport siya sa panahong ito dahil sa isang bitik sa espasyo. Nagulat naman si Zhuang Shishan sa biglang pagyakap ni Little Moon, nagsaad din ito sa kanya na alam niyang si Shishan ay hindi mamamatay ng basta-basta. Sinabihan naman siya ni Zhong Shishan na Little Moon, bakit pagkatapos ng 120 taon, ganito ka pa rin kaliit? Sinabi naman ni Little Moon na hindi ba't ikaw din, wala namang pinagkaiba mula noon. Tinanong naman ni Zhong Shishan na kung ano na ang cultivation nito ngayon. At kung naipagpapatuloy ba nito ang pag-ensayo ng mga teknik na itinuro niya dito araw-araw. Agad naman na sumagot si Little Moon na syempre naman. At nasa ika-100 antas na siya ng Chi Refinang. Nagulat naman si Zhuang Shishan sa antas ni Little Moon, ngunit ang totoo ay hindi niya alam ang ika-100 na antas ng Chi Refinang. Bigla namang sumingit sa usapan ng elder ng Sword Dao na kung sino ito. At kung bakit hindi niya maramdaman ang anumang aura mula dito. Sinabihan naman siya ni Elder Plum na isa siyang henyo na nawala 120 taon na ang nakalipas mula sa kanyang sekta. Bigla namang nakaramdam si Elder Plum ng matinding aura, kaya agad siyang sumigaw na may tatlong malalakas na aura ang paparating dito. Isa sa kanila ay napakalakas.
malamang nasa antas ng Demon Emperor. Nabahala si Little Moon sa kanyang narinig dahil base sa pagkakaalam niya ang Demon Emperor ay katumbas ng isang Tribulation Transcendent Stage. Nagsaad si Elder Moon ng Sword Dao Sect na siguradong pinigilan nila ang kanilang mga aura, kaya hindi natin sila agad natukoy hanggang sa makalapit na sila. Kaya wala ng oras para i-activate ang teleportation formation ngayon. Galit din niyang itinuro si Zhong Shishan na kung dinala ba nito ang mga ito dito. Dagdag pa niya na huwag nitong sabihin na hawa din ito ng Dao Fire. Agad naman na hamarang si Tang Yi at kanyang sinabi na huwag basta-basta maghusga si Elder Mu. Noong dumating siya, palihim niya itong sinuri gamit ang kanyang Divine Sense, at wala siyang nakita kahit ano na kakaiba. Nang marinig ni Zhong Shishan ang sinabi ng kanyang senior ay kanyang nasabi na tulad ng inaasahan niya, ganito talaga ang estilo ng kanyang senior brother. Napahawak naman si Elder Mo sa kanyang mukha at kanyang sinabi na ang nasa antas ng Tribulation Transcendent Stage ay parating na, kaya lahat ay mamamatay sa hindi magandang paraan. Napalingon naman ang lahat nang biglang sabihin ni Zhong Shishan na kung naniniwala sa akin ang lahat, maaari niya itong subukan. Nagulat si Elder Mu sa tapang ng ating bida. Lumabas ang sistema ng ating bida at nagsaad ito na ang mga kailangan para sa pag-upgrade ay isang high-grade spiritual ore at ikawalong antas ng Demon Beast Demon Core. Nang makita ni Zhong Shishan ang kailangan niya ay nagtanong siya sa lahat na kung mayroon ba ang mga ito ng level 8 Demon Beast Demon Cores at high-quality spiritual ores dito. Ibigay nito sa kanya, dahil makaka-breakthrough siya ngayon din at makakalaban ang isang nasa Tribulation Transcendent Stage. Sumali naman sa usapan si Chang Zian na mayroon siyang level 8 Demon Core dito, na nakuha niya mula sa tauhan ng banal na demonyo na pinatay ng lahi ng mga demonyo. Nagulat naman si Elder Mo nang marinig niya ang sinabi ni Chang Zian. Nasa loob-loob pa nga niya na si Zian Chang ay halos laging tama sa kanyang mga paghatol, kaya paano niya nasabi ito? Ngunit dahil tiwala siya sa kanyang disciple na si Chang Zian, ay sinabihan niya ang lahat na tulungan siya ng mga ito na ihanda ang formation dito kasama niya. At magbigay sila ng oras para kay Zhong Shishan. Makalipas ang ilang mga sandali ay inilipat ang eksena na kung saan nasa harap na ni Zhong Shishan ang maraming spiritual ore. Seryoso din niyang sinabi na una si Fang Chanshua, tapos si Black Phoenix. Mukhang may paraan ng lahi ng mga demonyo para makuha ang impormasyong na kailangan nila mula sa kanila. Malamang gumagamit sila ng mga teknik na katulad ng soul searching. At kung ganoon ang kaso, malamang patay na sila. Ang Diyos ng oras ang nagpadala sa kanya dito sa panahong ito, hindi lamang dahil sa kanyang lakas sa cultivation. Sa ilog ng panahon, tiyak na maraming makapangyarihang nilalang ang maaaring tawagin. Ang pagkakaiba niya sa iba ay malayo sa kanya. Naalala din niya ang sinabi sa kanya ni Fang Chanshua. Dagdag pa niya na ang kanyang pisikal na katawan. Siguradong may isang bagay na tanging katawan niya lang ang kayang gumawa. Ang misteryosong Diyos ng oras, malamang natatakot siya na kapag siya'y nabigo at na soul search, maibubunyag ang kanyang plano. Mariin din niyang sinabi na ipinapangako niyang ipaghihiganti niya ito. At babaguhin din niya ang hinaharap. Pagkatapos ay inutusan niya na ang kanyang system na simulan na nito ang pag-absorb ng spiritual ore.